kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Kung tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Para lang sa'yo. Red Ribbon Holiday Cakes. Beautiful and delicious cakes for the holidays. Purihin ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkakaloob mo sa buong mundo, sa bawat nilikha mo. Bagamat kami makasalanan, patuloy mo pa rin binibigyan ng araw, ng hangin, ng pagkakataon upang kami ay makalapit at makarinig ng iyong mabuting balita. Di tayo karapat-dapat sa gawain ito sapagkat ang Diyos mismo ang naghain ng kanyang mabuting balita. Nawa, ibukas natin ang ating puso sa pagtanggap nito upang maging pagkain nating espiritual. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, we need you. And come. Naririto ang presensya ng Diyos at nakikita niya ang nilalaman ng ating mga puso. Tayo yung lumapit na may kababaang loob at i-focus lang natin ang ating mga isip, ang ating spiritual na pandinig, spiritual na paningin at puso upang mabinhian tayo ng Diyos ng kanyang mabuting balita.
Muli, Panginoon, ang iyong abang lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob, humihingi na pagsamo ng tawad sa aking mga pagkukulang at kahinaan. Dalangin ko, Panginoon, na mas makita mo ang desire ng aking puso na mapaglingkuran ka. Mas makita mo na ang iyong abang lingkod ay naririto para sa iyong mabuting balita, na ikaw ay gusto ipagmalaki, ipalaganap ang iyong salita. At ang iyong pagpapatawad ay aking hinihingi. Paglilinis sa aking puso sa oras na ito sapagkat gagamitin mo ko bilang daluyan ng iyong mabuting balita. Na sa oras na ito, hindi ako ito, kundi ikaw na nagsasalita sa amin. Sapagkat kahit ako ang nagsasalita, nakikinig ako sa iyong mga aral. Kayo din, Lord, ang lahat na makakarinig ng live ng Tuesday Gospel, Lord. Bago mag-start ang araw nila, binhian mo po sila ng iyong salita na magbibigay buhay. Na nawa, mabuhay kami hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita sa pananampalataya. Patuloy ka kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw ang may taas, mabigyang papuri. Ikaw ang magsalita. Makikinig kami, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dalahin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Kung kinakailangan sumabay po tayo, lumata po tayo para sa Panginoon. Get the best prices with Chowking Delivery. Order now. Alleluia, alleluia, bigay mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Paunang sinabi ang panganganak kay Juan Bautista. Nang si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat niya Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog sa Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamaniyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamaniyang, sapagkat nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamaniyang.
Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita. Sinabi ko sa iyo, at ngayon mabibingi ka't hindi na makakapagsalita. Hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganun sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal ay naglihi si Elizabeth at hindi na ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, samayin niyo po ang Diyos. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng gospel ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita every day. Every day, araw-araw. Kasi hindi naman dapat kasi tuwing linggo lang tayo nakakarinig ng gospel. Dapat po everyday kasi everyday po tayong kumakain, pisikal, para hindi magkasakit, para hindi manghina. Paano naman po yung ating spiritual na buhay? Meron po tayo dapat spiritual food. Kaya dapat kahit sandali lang, kahit ano po yung ginagawa natin ngayon, buksan po natin yung spiritual nating tenga para makarinig ng mabuting balita. Sapagkat napakarami ng bad news sa social media. Pero sigurado na kapag ang gospel o ang mabuting balita ang ating pinakikinggan, mag-good vibes po tayo. Kasi syempre, good news yun ni God eh. Amen. Lalo sa panahon na ito, kailangan po talaga every day for 24 hours, ano ba naman yung 1 o 2 oras na nakikinig ka. Kahit nga kahit di ka manood kahit buksan mo lang yung, lakasan mo lang yung volume ng cellphone mo, pakinig mo sa mga kasama mo sa bahay o sa kapitbahay mo. The point there is, yung ating aspeto ng ating pagkatao, hindi lang yung physical na katawan. Meron po kasi tayong kaluluwa tsaka espiritu. Dapat nagiging active din yon. Dapat nagkakaroon tayo ng spiritual connection kay God. Kaya nandito po ang Facebook Live na ito para gamitin ng Diyos. Para sa ganon,
matupad yung Great Commission, ipalaganap ang buting balita sa buong tao, sa buong mundo. Kasi, kapag hindi po tayo nakikinig ng gospel everyday, talaga namang ginagamit din ng diablo ang social media. Kaya diba, isang pindot mo lang, ang dami mo nang pwedeng puntahang mga site, mga porn site, mga diba, kung ano-ano. So, kung ginagamit ng diablo ang social media para mas high-tech na yung paggawa ng kasalanan ng mga tao, dapat huwag nating hayaan na mag-viral ang mga gawain ng demonyo. Kundi i-viral natin ang salita ng Panginoon. So, sa ngayon po, sa oras na ito, isipin po natin lahat tayo na ang Diyos ang nagsasalita po sa atin. Kamukha po pag tayo nagsisimba tuwing linggo, di ba pari po yung nag-gospel o nag-homily. So, ibig sabihin, yung pari ang ginagamit ng Panginoon. So, kahit ako po ang nagsasalita, nakikinig din po ako sa boses ng Diyos. So, dapat lang po na kapag meron po tayo narinig na aral sa gospel ngayon, no? Tuesday Gospel, December 19, 2023. Salamat sa Panginoon, no? Masarap umpisahan ng araw na nakikinig tayo ng gospel. So, yun po, dapat lamang na bigyan natin ng panahon ang Diyos. Kasi ano to kapag nagbabasa po tayo ng Bible, nakikipag-usap ang Diyos. Kapag nakikinig po tayo ng ganitong mga gawain online, hindi lang naman po dito, di ba? Pwedeng sa YouTube. Marami po mga pare na araw-araw talaga namang nagpo-post sa YouTube para makarinig ng gospel. Sa atin po, bilang mga Katoliko, tuwing alas 6 po ng umaga sa simbahan, lagi po yung merong misa for daily gospel. Tsaka ang Panginoong Jesus naman po mismo ang nagsabi na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So sa oras na ito, walang matalino, walang mayaman, walang gwapo, hindi ba ibig ko sabihin, lahat tayo sa harap ng Panginoon ay makasalanan. Kaya tayo ay uupo ngayon sa presensya niya at makikinig sa kanyang mga aral bilang tatay, no? Bilang ama. Kasi tayo, malalaki na tayo, parang nagmamatured lang tayo sa age, pero hindi tayo nagmamatured spiritually. At yun ang gusto ng gawain ito na mag-mature tayo spiritually. Kasi yun ang kailangan natin. Amen. So, ayun, no? So, alam niyo po yung gospel ngayon, napakahaba. No, ang haba, no? Ikinuwento dito yung tungkol sa paunang sinabi ang panganganak kay Juan Bautista. Ito pong gawain ito parang support lang po to, no? Syempre ang number one po nating dapat talagang pinupuntahan ay yung pagsisimba tuwing linggo. Kasi yung pagsisimba ng tuwing linggo, yun po yung the highest worship. Pinakamataas ng pagsamba. Okay? So, itong mga ganitong gawain online na mas hinihimay-himay natin yung salita ng Panginoon, ito yung support sa Catholic. Amen? So, hindi ko naman sinasabing sa akin na lang kayo makinig. Siyempre, lahat tayo pumupunta sa simbahan to hear the word of God, the message of God through priest, no? Dito naman po, maraming nga po, sabi ko nga po sa inyo, maraming ganito sa social media. Nagkataon lang po na isa po ang nyobang lingkod na pinili ng Diyos para gamitin everyday to glorify the word of God. Mapakain tayo spiritual. Kumbaga, ang inaalmusal po natin ngayon ay salita ng Panginoon. Yun which is hindi natin mabibili yan. Kahit ito natin mabuti. Kalimutan mo muna yung problema mo ngayon. No? Focus sa word of God kasi meron niyang mensahe sa atin. Amen? Ito isang kayamanan na hindi mananakaw kahit nino ang salita ng Panginoon. Sapagkat mawawala ang lahat-lahat dito sa mundo, lahat ng kinababaliwan ng tao, internet, kapangyarihan, kayamanan. Ngunit kahit isang salita ng Diyos ay hindi maglalaho kailanman. And of course, kaya tayo nagaganito for our soul, sa ating kaluluwa. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Although alam na natin yung mga utos niya, pero bakit pa rin tayo nagkakasala everyday? Ibig sabihin, hindi tayo nakikinig at sumusunod sa kanyang kalooban. So, ang haba nga ng gospel, pero ikikwento ko na lang ng maiksi, no? Tapos saka tayo magninilay. Ito pong si Juan Bautista ay, ang kanyang mga magulang ay si Elizabeth,
at si Zacarias. Si Juan Bautista at Jesus Christ magpinsan. And of course, itong mga nakarang gospel, no, pangatlong simbang gabi na, di ba? Yung unang simbang gabi, pangalawang simbang gabi, kung ma-attend kayo, lagi doon na ipinakita yung pagpapakita ni Anghel Gabriel kay Maria, kay Elizabeth, at ngayon naman nagpakita si Anghel Gabriel kay Zacarias. Amen, no? Puro pagpapakita. Bakit nagpapakita si Anghel Gabriel? Kasi yung Anghel Gabriel, ibig sabihin ng Gabriel, no, Angel Gabriel, ano yan, messenger of God, tagahatid ng mabuting balita. Kaya siya yung ipinadala sa mga karakter na ito sa Bible. So, eto pong si Zacarias ay isa siyang kilala na matuwid na tao. Alam mo ibig sabihin ng matuwid na tao? Talagang sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Di ba? Lagi siya nagsisimba. Talagang yung pamumuhay niya nakakalugod sa Panginoon. Si Zacarias. Si Zacarias, meron po siyang asawa, si Elizabeth. Ganon din po ang pamumuhay ni Elizabeth, nakakalugod din sa Diyos. So, sa madaling salita, silang mag-asawa, nakakalugod ang kanilang pamumuhay. Ngayon, kahit sila ay naglilingkod sa Diyos, nagiging matuwid sila sa Panginoon, meron silang problema. Ang problema po nila, hindi sila magkaanak. Matanda na po sila, matagal na po silang nagsasama bilang mag-asawa, pero hindi po sila magkaanak. Amen, no? Hindi sila magkaanak. So, ilan sa atin ngayon ang nakikinig o may kakilala na hanggang ngayon matagal nang mag-asawa, hindi pa rin nagkakaanak. So, makinig kayo o kaya i-share nyo itong gospel na ito para malaman natin kung ano yung dahilan. Bakit nga ba ang tagal-tagal na namin mag-asawa, hindi pa kami nagkakaanak? Amen? So, ganun po ang nangyari. So, ganun po yung buhay nila. Pero sa kabila nun, patuloy pa rin silang naglilingkod, no? Hindi sila nagrereklamo sa Diyos na, Lord, bakit hanggang ngayon? Wala pa kaming anak, di ba? Biyaya ang bawat anak sa bawat mag-asawa. Kasi nung mga panahon pong yun, kapag wala po kayong anak, parang meron kayong mabigat na kasalanan eh. Amen? Yung mga panahon na yun, mag-asawa, wala kayong anak, parang kayong may kasalanan eh. Pero sila, kahit gano'n ang pangyayari, patuloy silang naglilingkod, sumasamba sa Diyos. Amen. Pero sa panahon natin ngayon, kapag wala ka pang anak, ay marami ng makabagong teknolohiya. Meron nang pwede ka nang kumuha ng surrogacy mother ba yon? Surrogate mother, no? Yung bang tipong yung egg cell mo, sperm cell mo, iaano doon sa babae na makukuha yung surrogate mother. Pwede na, no? Kaya lang syempre, milyones. Milyones bago ka magkaroon ng anak. O kaya minsan, kahit wala kang asawa, halimbawa ako wala akong asawa, gusto kong magkaanak. Pero ayokong magpakasal o ayokong makipagtalik sa lalaki. Ang gagawin ko, kukuha ko ng lalaki, hingin ko yung sperm cell niya, i-join sa egg cell ko, tapos kukuha ko yun ng mother na magdadala. Ganun, no? Iba na yung panahon ngayon eh. Sa palagay nyo ba, tama yon sa paningin ng Diyos? Sa palagay nyo? Na yung ganung proseso? Okay? Tayo po dito bilang lingkod ng Diyos, ano po tayo dito? Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Kumbaga, tayo po inaatasan ng Diyos na maging prangka, na maging totoo, sapagkat ang salita naman ng Diyos ay totoo at hindi nagsisinungaling. At sa panahon na ito, ang salita ng Diyos ginagawang iniiba ng tao ang interpretation para sa kanilang pansariling kagustuhan. Yun nga, sinasabi ko yung lahat tayo may free will eh. Pero meron tayong tinatawag na God's will. Ngayon, yung tao ayaw nang sundin ng God's will. So, free will na. So, sa Diyos, alam natin na nilikha tayo ng Diyos doon pa lang sa kay Eva at Adan, simula. Na si Adan dati nag-iisa, malungkot, at sabi ng Diyos na hindi, yung mga nilikha ko, yung mga hayop, mga ibon, yung mga hayop sa himpapawid, sa dagat, sa gubat, sa, 'di ba? Sa lupa, hindi mag-match
kay Adan. Kaya ang sabi ng Diyos, gagawa pa ako ng kawangis niya. Ayun na nga ginawa si Eva, no? Kinuha sa tadyang ni Adan. At anong kabilin-bilinan ng Diyos kay Eva at Adan? Kayo iisa na. Hindi na kayo bukod, iisa na kayo. At kayo ay magparami. Amen? Kayo ay magparami, kayo magkaanak. Okay? So, sa panahon natin ngayon, okay pa ba magparami? Di ba? Sa hirap ng buhay. Pero sa panahon ng nanay at tatay natin, okay magparami, no? Yung mga tatay at nanay natin noon, mga 10 ang anak, 12. Paano naman kasi noon walang internet? Ang uso ngayon, ang uso nung panahon ng mga nanay at tatay, ng kabataan natin, lagi tayong nasa labas. Lagi tayong naglalaro ng piko, Chinese garter. Lagi sasabihin ni nanay, doon ka sa labas. Okay, maglaro kayo. Kasi nga si nanay busy sa paggawaing bahay. Or maaring kaya kakalabas natin sa paglalaro, si nanay sa tatay naiiwan sa bahay, o ano nangyayari, di ba? Nadadagdagan yung kapatid natin. Unlike ngayon, ang mga kabataan, baliktad na. Ayaw nang palabasin ng mga magulang. Sa loob na, very protective ang parents, which is hindi maganda. Meron din siyang bad effect. Kasi iba yung kabataan na nasanay sa labas, nagkakaroon siya ng social, di ba? Yung nakakapaghahalubilo siya sa ibang bata. Tapos, na-develop sa kanya yung physical niyang kalakasan, na marunong siyang tumakbo, nararanasan niya, ano ba yung madapa, nararanasan niya yung makipaglaro, nagkakaroon siya ng maraming good benefits yung lumalabas, nakikipag-mingle sa ibang bata. Unlike ngayon, ang mga parents, ayaw nila. Kasi baka mamaya madapa ka, baka mamaya masakpan ka, baka mamaya, which is ganun. Which is mali. Kasi, minsan lang magiging bata ang isang bata. Hayaan mo na siyang maglaro, madapa, masugatan, as long as pinapalaki mo siya sa aral ng Diyos. Amen. Kasi, minsan lang magiging bata Paano pag malaki na yan? Kung teenager na yan? Saka pa lang ba yan magpipiko? Kapag tinanong ba yan, pagka nag-uusap-usap pa silang barkada, uy, alam mo ba yung larong sungka? Piko? Taguan? Alam mo ba yon? Hindi na niya ma-enjoy yun kasi malaki na siya So, hayaan nyo sila. Bantayan nyo lang. Pero syempre, huwag nyo ipagkait ang kanilang pagiging bata. Hindi masama maging protective. Pero kung nagiging reason yun, para sila ay maging mapag-isa, tapos ngayon ang mga kabataan nakatutok lang sa, di ba, gadgets. Maliit pa lang ang bata, gadgets na. Yung bang tipong yung nanay ayaw maabala, bibigyan ng cellphone, iPad, yung bata, o bahala ka sa buhay mo, manood ka dyan. Mali po yun. Sabi nga, kailangan ng bata, hindi pa humahawak ng cellphone yan by the age of 3? Yata, 3 years old. Kasi, nagde-develop pa lang yung isip niya. Tapos, binibigyan mo na agad ng radiation. Binibigyan mo na kaagad ng nasasanay na siya na puro isip lang niya at mata. Maliit pa lang yan, lalabo na mata niya, kaka-cellphone. Amen? Tayo mga magulang, palakihin natin ang ating mga aral sa aral. Hindi sa luho. Hindi sa mga bagay na instant. Dapat nga, ang mga bata ngayon, maliit pa lang, sinasanay niyang kumain ng gulay, ampalaya, kalabasa. Kasi, pag hindi mo sinanayan, once na nakatikim niya ng puro hotdog, puro mga processed food, hahanapin niya yan hanggang sa paglaki. May kakilala ako, ilang taon na siya ngayon? Siguro mga 40-50 years old na siya. Pero hindi mo siya mapapakain ng gulay. Gusto niya mga hotdog, mga puro prito, mga french fries, hindi ba? O ngayon may sakit siya. Kasi tayo mga magulang, tayo ang inatasan ng Diyos para maging pangalawang Diyos. Hindi eksaktong Diyos Ibig sabihin, we are the co-creator ni God. Tayo yung ginawang co-creator para makalikha ng isang bagong nilalang. Amen? Pinagkakatiwala sa atin ng anak natin. Lalo na kung matagal mo nang hintay na yung batang yan. Pagkatapos papalakihin mo lang ayon sa nakikita mo sa mundo, ay nakita ko yung celebrity mom. Wow! Kung palakihin niya ang kanyang anak, talaga naman, bigay todo. Diba? Maliit pa lang bata. Kahit sabihin mo pang may kakayanan kayo sa buhay, sanayin mo siyang magtiis,
Sanayin mo siyang maging mahaba ang pasensya. Sanayin mo siyang maging mapagpakumbaba, mapagpatawad. Amen. Kasi hindi naman yung dami ng pera, hindi naman yung good education, magandang bahay, ang the best for our children eh. Kundi yung mapalaki natin sila sa aral ng Diyos. Yan ang kayamanan na hindi mananakaw ni naman. Aanuhin mo yung napakatalino sa school, aanuhin mo yung, diba, maganda na anak, ganyan, pero barbado naman, sinungaling naman, mapaglaspastangan naman sa anak, ay sa magulang. Amen. Eh kung pinalaki mo ang anak mo sa aral ng Diyos, kahit hindi mo yan nakikita, kahit nasa labas ng bahay yan, guided yan ng Holy Spirit. Kasi may takot siya sa Diyos. Amen. Kaya tayo mga magulang, ang laki-laki ng responsibilidad natin sa ating mga anak. Alam nyo, number 1 niya na ilalagay nyo sa isipan. Turuan nyo yung anak nyo magdasal bago kumain. Turuan nyo ang anak nyo magdasal pagkagising bago matulog. Magpo at opo. Turuan nyo ang anak nyo na kilalanin ng Diyos bilang number 1 dapat sa buhay niya. Ilapit nyo ang inyong anak sa Diyos. Pag ganyan ang procedure ng pagpapalaki nyo o natin sa ating mga anak, hindi tayo magkakaproblema. Amen. Ang dami ngayong kabataan na lost. Hindi nila alam kung ano ba talagang meaning ng buhay. Maraming kabataan nagsisuicide, mahina. Amen. Gusto lahat ng kabataan instant, mabilis, ayaw maghirap. Kailangan tayo mga magulang na inatasan ng Diyos, tayo dapat ang number 1 na nag-guide sa kanila. Kasi pananagutan natin sila sa Panginoon. Amen. Kaya kung halimbawa, ikaw ng mga magulang, nanay, tatay, nagdadasal ka sa Diyos, wala pa kayong anak, Lord, bigyan niyo po ako ng anak na babae o anak na lalaki. 5 taon na, 10 taon na, wala pang anak. Tapos biglang ibinigay na. Di tuwang-tuwa, diba? Tuwang-tuwa. Kasi ganyan ang nangyari kay Elizabeth. O, balik tayo sa mabuting balita. Kay Elizabeth at saka kay Zacarias. Tagal na. Matanda na nga si Elizabeth eh. Menopause na nga si Elizabeth eh. Pero naging kalugod-lugod sila sa Diyos. Ibinigay ng Diyos yung pangarap nila. Nabuntis si Elizabeth kahit matanda na siya. Kahit hindi na siya nireregla, nabuntis siya. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Maaring sa tao, maaring sa doktor, sasabihin na, hindi ka na magkakaanak, menopause ka na eh. Ay, hindi ka na magkakaanak, ganito. Sa Diyos, sa doktor yun. Diba? O kaya sabihin na, may sakit ka, mamamatay ka na, may taning ka na. Sa karunungan yun, o sa talino yun ng doktor, ng tao. Pero sa Diyos, walang imposible. At yun ang nangyari kay Elizabeth at kay Zacarias. Nagbuntis si Elizabeth. Nagbuntis. Ikaw ba naman si Zacarias? Ano mararamdaman mo? Ba't ang asawa ko nagbuntis? Matanda na pero nagpuri. Nagpasalamat ang mag-asawa sa Diyos. Amen. At yung pinagbubuntis ni Elizabeth, yun nga si Juan Bautista. Yun si Juan Bautista. At the same time, nung magbuntis si Elizabeth, buntis din si Mama Mary kay Jesus Christ. Kaya nga nung nakaraang gospel, nag-usap yan, si Maria, pumunta siya sa bahay ni Elizabeth, nag-usap sila, dinalaw ni Maria si Elizabeth. At diba, nang marinig ni Juan Bautista na baby pa lang doon sa sinapupunan ni Elizabeth, ang boses ni Maria, abay, nagtatatalo na sa tuwa si Juan Bautista. Kasi nga, sila eh, ipinaglihi sila yung mga batang yan through Holy Spirit. Guided sila ng Holy Spirit. Amen. Alam nyo, si Zacarias talagang, siya eh, siya pa yung pinakapinuno, no? Nanunungkulan siya sa harap ng Diyos bilang saserdote. Kaya, dumating yung time dito sa mabuting balita na nagsapalaran. Okay? Nang sila'y mapagsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Okay? Kaya nga napasok si Zacarias sa templo ng Panginoon para magsunog ng kamanyang. At samantalang,
nagkakatipo ng mga tao, no? I-picture nyo, no? Si Zacarias, nandun na siya, no? Nagsusunog siya ng kamanyang. Biglang may nagpakita sa kanya anghel. Yun nga yung si Anghel Gabriel. Amen. Si Anghel Gabriel. At anong sinabi ni Anghel Gabriel? Huwag ka matakot. Pansinin niyo yung pattern nung sinabi ni Anghel Gabriel. Nung magpakita siya kay Maria, ganyan din ang sinabi niya, huwag kang matakot. Nung magpakita siya kay Jose, huwag kang matakot. At nung magpakita kay Zacarias, huwag kang matakot. Kaya pagka nakakarinig tayo ng mabuting balita, huwag tayong matakot, natatamaan tayo, ay ganun ba? Ay tatalikuran ko na yung kasalanan niya. Kasi, it's either sundin mo yung gospel or matakot ka na iwanan mo yung kasalanan mo for the gospel. Kasi, ang mabuting balita, hindi yan kinatatakutan. Yan ay kinasasabikan. Sinusunod ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, bago ko nga pala nakalimutan, nabitin ako kanina doon sa sinasabi ko, na, yun nga, may tinanong pala ako sa inyo, no? Sa palagay niyo ba kalugod-lugod sa Diyos yung mga nangyayari ngayon na pagkakaroon ng anak? Yung mga surrogacy, yung mga... Di ba noon nga, naririnig natin yan ano ba to? Nasa dulo ng dila ko. Test tube baby. Ayan. Kalugod-lugod ba yun sa Diyos? O mas kalugod-lugod sa Diyos yung natural na pagbubuntis, pag-aanak? Of course, hindi kalugod-lugod sa Diyos yung ganon. Amen. Kasi ang tao ngayon, lalo na yung mga naka-imbento noon, o sino man yung scientist man yun, masyado na nilang gustong pampasukin yung karunungan ng Diyos sa paglikha ng tao. Hindi ba? Ang dami na ginagawa ngayon ng mga scientists na gusto nila madaig ang Diyos. Huwag natin kakalimutan, ganyan si Satanas. Isa siyang napakagandang anghel. But because of his pride, gusto niyang mas higit sa Diyos. Parang maging Diyos. At ngayon sa panahon ito nangyayari. Kaya kahit may pera ka, kahit may kakayanan ka na magkaroon ng gano'n, kumuha ng surrogacy brother, or magbayad para yung sperm cell mo, tsaka sperm cell ng iba, sperm cell yung mag-asawa, itatanim sa iba, huwag niyong gagawin. Kasi kasalanan po yun. Bakit siya naging kasalanan? Una sa lahat, itinatanim mo yung sperm cell mo at egg cell mo sa isang tao na hindi mo naman pinakasalan. Na hindi mo naman pinangakuan na sa kanya ka magkakaroon ng mga anak. Alam niyo kung anong magandang gawin? Imbis na mag-spend kayo ng millions para dyan sa mga surrogacy na yan, mag-ampun na lang kayo. Alam niyo ba na mas mabigat mabigat ulit. Mas malaki ang gantimpala ng Diyos sa mga taong nag-aampon kaysa doon sa sarili nilang anak. Kasi kapag ungga-ampon ka ng isang bata, grabe yung pag-ibig na ipinapakita mo doon sa batang yun. Iniwan siya ng kanyang mga magulang, kailangan niya ng isang pamilya, mga magulang na magmamahal. Pero ikaw, buong puso mo siyang tinanggap, kahit hindi mo siya kadugo, pero sa puso, mahal na mahal mo siya. Mas higit pa yan sa totoong laman at dugo na minamahal mo ngayong anak. Amen? Kasi kung gusto mo lang na, gusto ko sarili kong anak gusto ko yung dugot laman ko gusto mo yun. Pero may nalabagin kang utos ng Diyos. Amen? Yan ang nagagawa ng pera ngayon. Kaya nang gawin yung ganun. Diba? Kaya kung nagbabala kayo ng ganun, wag na lang, mag-ampun na lang kayo. Kasi mas maganda yun. Mas kalugod-lugod sa Diyos yun. Amen. So, dapat lamang nating isipin na ang Diyos ay Diyos. Pero yun nga, sa panahon natin ngayon, gusto na ng ibang tao na higitan ang Diyos. Pantayan ang Diyos. Kung ang Diyos ay lumilikha ng tao, ang tao lilikha na rin ng tao. Amen? Na ang Diyos ay, nilikha niya ang dagat, nilikha niya, ang tao lilikha na rin ng dagat. Amen? Kaya nga sabi nga ang generation natin ngayon is an evil generation. Kung ginunaw ng Diyos ang mundo sa panahon ni Noah sa pamamagitan ng baha, kasi nagalit ang Diyos na napakasama ng tao, ang kasalanan natin ngayon, doble, triple, na mas masama kaysa noong sa panahon ni Noah. Kaya nga, di ba, pinapaalahanan tayo na Jesus will come anytime, parang magnanakaw. Hindi natin alam. Kasi sa panahon ni Noah, nung dumating yung baha, ginunaw ang mundo,
may mga ikinakasal, merong busy sa kanilang gawaing bahay. Parang ganito, no? Kanya-kanya tayong gawain. Meron ibang nagpasok ng trabaho, mga iba nagki-Christmas party na. Pero biglang boom! Biglang darating ang Panginoong Jesus na hindi natin alam. Kaya kailangan lagi tayong handa. Kaya nga dapat lagi tayo natataniman ng salita ng Diyos. Amen. So, ganun na ang nangyari, no? So, balik tayo kay Zacarias, no? So, nandun na siya, no? Sunod na siya ng kamanyang. At nagpakita sa kanya isang anghel, si Anghel Gabriel. At nagbalita, ano yung good news? Sabi niya, huwag kang matakot. Dinilig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunambalikin niya sa kanilang Panginoon. Mauuna siya sa Panginoon taglay ang espiritu ng kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at mga anak at panambalikin sa daan na matuwid ng mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Hindi ba ang ganda ng news? Hindi yung chismis ha. Good news yun ng Anghel Gabriel kay Zacarias na magkakaroon na sila ng anak. At tong anak na to, kakaiba to, no? Hindi to ordinaryo. Talagang ito'y puspos ng Espiritu Santo. At totoo naman talaga, no? Nabuhay si Juan Bautista na hindi man lang umiinom ng alak o anumang inumin nakakalasing. O, sinong lalaki kaya nun? Di ba? Sino? O, pero si Juan Bautista, masarin, ano yun? Madaanan yung lalamunan niya ng alak. Hindi yun nangyari. Amen. Kasi itong mga binabanggit ni Anghel Gabriel, kaya Zacarias, ito yung mga prophecy na no, ni Isaias. Wala pa si Zacarias, wala pa si Elizabeth. Ano to prophecy na to, hula na to ng mga propeta noon. Na nangyari na nga. Amen. So, kasi si Juan Bautista, ang purpose niya, siya yung magiging daan, no, para tawagan yung mga makasalanan na magsisi na. Yan ang sigaw ni Juan Bautista sa ilang Pagsisihan nyo, talikdan na ang inyong mga kasalanan. Amen? So, ang laki-laki ng gampanin na iniatang ng Diyos Ama kay Juan Bautista. Para siyang si Jesus. Ganyan si Jesus Kaya siya Panginoong Jesus. Isinugo siya dito sa mundo para to spread the gospel. Di ba? Pero si Juan, siya ay nagbibinyag sa tubig. Pero nga, di ba, sabi nga ni Juan, hindi ako karapat-dapat na maging ng Panginoon, no? Kahit nga yung magkalas ng kanyang tali, ng kanyang sandalyas, hindi siya karapat-dapat, no? Very humble si Juan Bautista. Ino-honor niya na ito ang Panginoon. Ito ipaghahanda ko ng daan. Kasi ito bibinyagan tayo through Holy Spirit. Kaya kung tatandaan natin, tayo binibinyagan sa nung maliit, binyag tayo sa tubig, no? Binibinyagan tayo, kaya tayo may mga ninong at ninang. Pero pag lumaki na tayo, nagkakaroon na tayo ng maturity, nagkakaroon na tayo ng free will, nagmamature na tayo, dapat tayo mabinyagan through Holy Spirit. Kaya nga may Catholic, di ba, yung CLSS, Catholic Life Spirit Seminar. Dapat naka-attend tayo niyan. Meron yan sa mga Katoliko, yung bibinyagan tayo through Holy Spirit. Ayun. So, si Juan Bautista, yan ang kanyang karakter. Hindi pa siya isinisilang o nasa sipunan pa lang siya, talagang puspos na siya ng Espiritu Santo. At si Juan Bautista, talaga namang ang humble niya, sobra. Pwede naman siya magmayabang, di ba? Pwede siya magmayabang. Biro mo, mayaman siya, may kakayanan sila sa buhay, pero pinili niyang tumira sa ilang, pinili niya, kinakain lang niya honeybee, ang sinusuot niya, damit lang ng kamelyo. Tinalikuran niya ang pwedeng maging magandang buhay niya materially. Just to follow the footstep of Jesus Christ. Just to spread the word of God. Sino ang tao ngayon sa atin na tatalikuran ng lahat para sa Diyos? Amen. Sarap kayo mabuhay sa mundo na mayaman. Nabibili mo lahat. May kapangyarihan ka. Kinikilala ka ng mga tao. Kapatid, hindi yung pagkilala ng tao ang intindihin mo.
Oo, sikat ka nga, kilala ka nga. Sa paningin tayo ng Diyos dapat nagmamalak, ang tawag dito, yung naglilingkod. Si God ang piniplease natin. Amen? Yung mga paglilingkod natin sa tao, sa ating kapwa, second na lang yan. Bunga na lang yan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Na kaya ka nagiging matulungin kasi dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Dapat naman kasi lahat ng ginagawa natin may pag-ibig eh. Kasi batid ng Diyos ang ating, alam mo nasa puso natin, maring gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, pero alam ng Diyos, ano ba yan? Totoo ba yan? Hindi tayo makapagsisinungaling sa Panginoon. Amen? Kaya nga, dapat nga, si Zacarias, nagulat siya. Nagulat siya, no? Parang nabigla siya. Sabi niya, ha? Matanda na kami. Bubuntis pa yung asawa ko. Magiging daddy pa ako. Bilang isang normal na tao, nagulat din siya sa balitang yan. Kasi meron tayong mga shocking news. Yung unexpected na hindi natin alam, magugulat tayo, no? Nasusurprise. So, ano ngayon ang sagot ni Zacarias? Ano ngayon ang sagot? Ano ngayon ang sagot ni Zacarias? Amen. Teka lang po Okay, meron pa akong 15%. Okay. Ano ngayon sa tugon ni Zacarias? Ngayon sabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Hindi ba? So, siguro, out of the blue na, oo, si Zacarias ay talagang naniniwala sa Diyos. Pero nagulat siya eh. Kasi in nature, no? In nature. Sa atin, pag matanda ka na, menopause ka na, hindi ka talaga magkakanak. So, parang pumindot ng konti. Yung kanyang pagiging tao na, paano po ito mangyayari? Parang nagduda ng konti, no? Ngayon, sapagkat ako'y napakatanda na, no? Biro mo ha, si Zacarias ay hindi matanda. Ang sabi dito sa mabuting balita, sapagkat ako'y napakatanda na. Ibig sabihin, baka talagang hindi na pwedeng makabuo. At ngayon din sa aking asawa. Sumagot ang anghel. Anong sabi ng anghel? Ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ko upang ihati sa iyo ang mabuting balita. Sinabi ko sa iyo. At ngayon, sabi, nagduda ka, so anong ginawa? Mabibingi ka at hindi ka na makapagsasalita. Amen. Dahil hindi agad naniwala si Zacarias sa balita, anong sabi ng anghel? Mabibingi ka muna. Hindi ka makakarinig at hindi ka makapagsasalita. Hanggang sa dumating ang tamang panahon na maniniwala ka na. Ilan sa atin ang ganun? Na binibigyan tayo ng good news ni God. Na, halimbawa, ang good news is magpatawad ka ninyong kapwa, tumulong ka sa iyong kapwa. Pero nagbibingi-bingihan tayo. Nagbubulag-bulagan tayo. Hindi nga tayo bulag pisikal, hindi nga tayo bulag spiritual, hindi pala tayo bulag pisikal at hindi tayo bingi spiritual, pero bingi tayo spiritual. Hindi natin pinapakinggan yung pangangailangan ng ating kapwa. Nagbubulag-bulagan tayo sa kanilang mga pangangailangan. Para tayo si Zacarias. Amen. Makakakita lang tayo spiritually. Makikita lang natin ng malinaw ang Diyos kapag tayo ay spiritually, yung gising. Spiritually connected na kay God. Kasi meron tayong spiritual na mata eh. Spiritual na tenga. Kaya nga diba ang ginagamot ng Panginoong Hesus, yung may mga ketong, mga bulag, mga bingi, mga paralitiko, mga inaalihan ng demonyo. Hindi ba? Napapagaling niya. Pero more than that, hindi lang yung, okay, napagaling kita sa ketong mo, napagaling kita, nakakita ka, hindi. Ang gusto ng Panginoon, pagkatapos kang gumaling physical, gumaling ka spiritual. Yung ketong na spiritual, alam niyo yung ketong, di ba? Ang ketong, pag meron ng tao, kinakain yan, unti-unti ang laman hanggang sa maputol na yung kamay mo. Ganyan din tayo sa kasalanan. Para tayo may spiritual na ketong. Inuunti-unti lang tayo ng kasalanan, pero paggising natin, wala na pala tayong kakayanang sumamba at magtiwala sa Panginoon. Nabingi na pala tayo spiritual. Yung nakakarinig na tayo ng gospel pag Sunday, pero wala lang. Hindi natin ito siniseryoso. Tayo ay bulag spiritual na hindi natin makita-kita yung ating pagkakamali, yung ating kasalanan, mas nakikita natin yung pagkakamali ng ating kapwa. O bulag tayo spiritual hindi natin makita yung gustong mangyari ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kaya nabingi at na pipe, hindi nakapagsalita si
Matagal din hindi nakapagsalita si Zacarias eh. Kaya nagtaka nga yun ng mga tao. Bakit ang tagal-tagal yata ni Zacarias doon, samantalang hindi naman siya ganun katagal. Kasi nga ganun yung nangyari. Kaya ang nangyari tuloy, ay paglabas niya, ay hindi na siya nakapagsalita. Puro senyas na lang ang ginagamit niya. Amen? Puro senyas na lang. Sign language. Parang tayo, no? Hindi tayo makapagmalaki sa Diyos. Hindi natin mapagmalaki ang Diyos sa kapwa natin. Although, hindi naman lahat binibigyan ng gift of preaching eh. Pero, kahit hindi ganun, inaatasan tayo lahat. Ako, ikaw, kahit sino, bata, matanda, na ipalaganap ang mabuting balita through social media. Na kailangan, i-share mo to sa timeline mo, sa group chat mo. Kasi, okay, hindi ka nga magkakapagsalita eh. Pero, pwede ka magbahagi. You can share your talent, your skills, your treasure. Kasi lahat naman niya pinapahiram lang eh. Wala tayong pagmamayari, kapatid Makinig ang may pandinig. Lagi sinasabi ng Panginoong Hesus yan. Makinig ang pagdinig. Makinig ang may pandinig. Pag sinabi ng Panginoong Hesus yan, ibig sabihin, napaka-urgent o napaka-importante ng kanyang mensahe. Wala tayong pagmamayari sa mundong ito. Ultimo, butas mong medyas, hindi sa'yo. Pinagkakatiwala lang tayo ng Diyos. Lahat ng nakikita mo ngayon, iikot mo ang iyong mga mata. Temporary lang. Pinapahiram lang. Lahat. So anong katatayuan natin sa Panginoon? May bahay ka, may kotse ka? Hindi yan sa'yo. Pinapahiram lang. Wala tayo kung wala ang Diyos. Isang kisap mata lang niya. Pwede niya tayong kunin. Pwede tayong maaksidente. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Kaya dapat, kung ikaw ay na-bless when it comes materially, when it comes to money, gamitin mo ang pera para i-glorify ang Diyos. Hindi para i-glorify ang sarili mo. Sapagkat pinapahiram nga lang eh. Pwede ba yung pinahiram ka lang tapos sinira mo? Pinahiram ka ng magandang kalusugan nung maliit ka, wala kang sakit. Ngayon malaki ka na, may cancer, may diabetes, may ano. Hindi ba? Sinira natin na dapat na our body is a temple of the Holy Spirit. Pinapahiram. Ilagay natin yan sa ating mga isip. Wala ako ni singkong duling. Ito pinapahiram lang. Gamitin ko to glorify God. Ang kaso tayo mga tao, pinapahiram na nga tayo, nagiging ganid pa tayo. May pera ka na nga, gusto mo pang magkaroon ng maraming pera. Gusto mo pang kunin yung pera ng iba. Wala naman tayo madadala pag namatay tayo. Hindi ba? Wala. Yung asawa mo, yung anak mo, hindi naman tayo maliligtas ng ating mga asawa at anak eh. Kaibigan eh. Kanya-kanya tayong trabaho when it comes sa pag-enter ng buhay na walang hanggan. Kasi yun naman talaga totoo nating tahanan eh. Ang langit. Dito, nakiki-apartment lang po tayo. Pansamantala lang. Kaya dapat, alam natin, no? Gising yung ating spiritual na pamumuhay. Connected. Punta ka sa mall, ang daming tao, nagkakasiyahan. Buhay pisikal. Pero ilan dyan ang buhay spiritual. At yun ang gusto ng Diyos. Nakakalimot tayo sa Panginoon. Nililibang tayo ng mundo. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundo. Magbago na kayo ng isip. Hanggat may oras pa. Kasi mahirap yung bang harap tayo sa paghuhusga sa harap ng Diyos. Walang dala kahit ano. At sasabihin ng Panginoon, ikaw, hindi ka naging kalugod-lugod sa akin. Doon ka sa impyerno. O yung gusto natin nga, ikaw, brother ganito, brother Jerry, you are a good and a faithful servant. Halika, makipasok ka. Amen. Pasok ka dito sa langit. O magtulad tayo doon sa 10 dalaga, yung 5 hangal, 5 matalino, na sinasabi na pinagsarhan ng pinto. Gusto ba natin pagsarhan ng pinto ng langit? Habang tayo nabubuhay, may habag ang Diyos. Pero pag tayo namatay, hindi natin alam kung kailan, o dumating ang Panginoong Jesus, or the second coming, or the last coming, anong iharap natin sa Kanya? Anong i-report natin sa Kanya? Amen. Amen. Kaya dapat, nagninilay din tayo. Hindi basihan ng talino ng tao. Kahit doctorate ka pa, masteral ka pa, hindi dyan nakatingin ang Panginoon eh. Ang nakatingin niya sa puso natin. Kasi baliwala yan eh. Ang katalinuhan ng tao, kabubuhan yan. Kamangmangan yan sa harap ng Diyos. Ang kayamanan ng tao, kadukhaan yan.
Amen. Marami na tayong mga kamag-anak na nakita na namatay. Pero tayo buhay pa. Pinaghahanda pa tayo ng Panginoon. Amen. Kumbaga, oo, kamukha ni Zacarias, matuwid na siyang tao, pero nagkaroon pa siya ng konting duda. Kaya di ba nabingi siya at napipi. Pero dumating din yung time na nakapagsalita siya at nakarinig. Amen. Kaya dapat lamang na tayo sa buhay natin, yung spirituality natin, dapat tumataas yun eh. The more you know Jesus, you are decreasing from sin. Kinamumuhian mo na ang kasalanan. Di na kayo barkada. The more you know Jesus, you will increase your faith. Habang nakikilala mo ang Diyos pataas, bumababa ka naman. Nagiging humble ka. Amen. Kasi tayo ay para sa Panginoon. Makinig ka may pandinig. Nabuhay tayo sa mundo ito para sa Diyos. Para sa Diyos, hindi para lang sa kapwa natin. Hindi lang para sa ating sarili. Amen. Kaya nga ang unang-unang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos with all your heart, soul, mind. Amen. Okay. Mukhang ilang percent na lang ako, no? Wait. 9% na lang ako. Sandali lang po, kunin ko yung aking charger. Kaya nga lang po karapat-dapat na isipin natin ang buhay natin ngayon. Yung, since ayun nga, di ba, inaalala natin yung muling pagsilang ng Panginoon. Kasi may message yun eh. Itong Pasko, hindi naman taon-taon sinisilang ang Diyos, ang Panginoon. Hindi, pinapaalala sa atin yung dahilan, bakit siya sinilang? Para maglingkod sa atin. Isinilang ang Panginoon, hindi una sa lahat, pinaglingkuran tayo eh. At pagkatapos hindi naman lahat naniwala. Diba? Kaya nga siya merong mga iba yung meron pa rin nagsigaw sa kanya na ipako sa krus. Hindi ba? At sa panahon natin ngayon, nangyayari pa rin yun. Na iba nga kasi ngayon tingnan nyo ha. Noon, sa panahon ng Panginoong Jesus, maraming hindi tumatanggap pa rin sa Kanya na siya yung Mesiyas o siya yung ipinadala ng Diyos Diyos Ama para magligtas sa atin. Pero, tapos na ang New Testament, nandito na tayo sa panahon natin ngayon, halos nasa Revelation na tayo, nasa last page na tayo ng Bible eh. Alam na, open na. Kumbaga sa examination, open book na. Alam na natin lahat na si Kristo ay anak ng Diyos. Diba? Alam na. Wala nang dapat magduda. Hindi ka mukha noon, diba? Ang mga saserdote, ang mga dalubhasa sa kasulatan, nagdududa sila eh. Gusto nga nilang naiingit nga sila sa Panginoong Jesus eh. Hindi ba? So, ano ibig sabihin nun? Tayo, sa panahon na ito, open book na. Alam na natin kung ano ayaw at gusto ng Diyos. Pero lagi pa rin natin sinusunod kung ano yung gusto natin. Sa buhay mag-asawa, dapat ang nagiging referee si God, ang salita ng Diyos. Para, diba? Para walang naghihiwalay, walang nag-aaway, para napapalaki nila ang kanilang anak sa aral ng Panginoon. Hindi po ba? So, dapat lamang na i-realize natin o ma-realize natin na ang buhay natin dito sa mundo, mabilis lang. Napakabilis ng panahon, sa totoo lang. Biro mo, December, na ngayon? 19, ilang araw lang magpapasko na. Ilang araw na lang mag-New Year na. Kung ipagkakalupa yun ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga, kapag may problema daw po tayo, ang problema natin, yung araw, ito lang, nung araw na to, o
Huwag na natin problemahin muna yung bukas, yung sa susunod na linggo, sa susunod taon. Kasi we are not sure kung buhay pa ba tayo sa oras na yon. Amen. So, sa haba ng gospel at sa haba ng paliwanag ni Lord sa atin, ano ang pinakabuod ng mabuting balita ngayong Tuesday? Ilan po sa atin ang dapat maging Zacarias? Oo, una, dapat tayong magtiwala sa Diyos. Maring may mga panalangin ka ngayon na hindi pa ba nakakamtan o hindi pa dumarating sa'yo. Maaring bahay yan, maaring trabaho yan, maaring gusto mo ma-promote sa trabaho, maaring gusto mo makapag-abroad, maaring gusto mo magkaanak. Kamukha ni Zacarias, no? God will give it to you according to His time. Sa oras ng Diyos, sa Kanyang panahon. Huwag nating madaliin ang mga bagay. Nakita natin si Zacarias na punong-puno siya ng pag-asa. At tayo dapat hindi nawawala ng pag-asa. Na kahit hindi natin makuha yung ating ginugusto, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. May kasabihan nga, habang may buhay, may pag-asa. Totoo yun. Kung meron ka mang gustong hindi nakuha, ipanalangin mo sa Diyos na dagdagan ang iyong pananampalataya. Hindi ba? Kahit ang mga lingkod ng Diyos ako na lang Sa totoo lang, no, hindi ko na pinapanalangin na iligtas ako sa anumang kapahamakan. Hindi ko na pinapanalangin na matupad yung mga ganitong gusto ko. Ang pinapanalangin ko na lang sa Lord, Lord, dagdagan mo yung pananampalataya ko. Kasi kahit lingkod ka ng Diyos, pwedeng may magkasakit sa inyo. Pwedeng maaksidente. Pwede kayo masunugan. Hindi porke lingkod ka ng Diyos, hindi ka na masusunugan, hindi ka na magkakasakit. Imposible yan. Tayo-tao. So, ang kailangan lang natin, increase our faith to God. Para sa ganun, pag dumadating mga pagsubok sa buhay natin, ay matatag tayo. Na hindi tayo nawawala na, Lord, ang pag-asa ko sa'yo. Kasi alam niyo po yung pag-asa, nagbubunga yan ng pag-ibig, ng pagtitiwala sa Panginoon. That no matter what will happen, mawala man ang lahat, hanggat ang Diyos ay nasa sayo, sino ang laban sayo? Amen. That we can do all things through Christ who strengthens us. Amen. So kailangan, ang mensahe ng Panginoon, pag-asa. Huwag mawawala ng pag-asa. Makuha man o hindi ang gusto, huwag magwawala ng pag-asa. Dahil habang umaasa tayo sa Panginoon, lumalalim yung ating relasyon sa Kanya. Hindi mo tayo pababayaan ng Diyos Tayo lang yung nagpapabaya sa Diyos. Tayo yung umiiwan sa Kanya. Na porke hindi niya binigay yung gusto natin, nawawalan ka na ng tiwala, kini-question mo na sa God. Hindi dapat ganun. Amen. Pag-asa. Huwag na huwag mo yung wawalay. Pangalawa, ilagay mo sa isipin mo na habang hinihintay mo yung gusto mong makamtan sa buhay mo, you have this fruit of the Holy Spirit. Kapayapaan. Hinihintay mo na makatapos yung anak mo sa pag-aaral, hinihintay mo ma-promote ka sa trabaho, hinihintay mo na yumaman ka, hinihintay mo makanegosyo ka. Habang hinihintay mo yan, habang umaasa ka, ikaw ay payapa. Hindi yung hinihintay mo yung mga bagay na yun, hindi pa nga dumadating, ang dami mo ng mga negative thoughts, marami ka nang iniisip. Paano ka magtatagumpay sa negosyo mo? Kung nag-isip ka pa lang na magnegosyo, sasabihin mo na, naku, baka malugi ako. Baka walang bumili. Baka, hindi ba, ang daming baka, no? Baka na lang kayo negosyo mo. Hindi ba? Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, dapat maging naman ang isip ng mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na magaganda. We have to be positive. Wala namang mangyayari kung magne-negative tayo Wala, diba? Kung may problema na, negative ka ba? May mangyayari ba? Hindi. Wala. Di, palitan mo ng positivity. Yung kinalalagyan mo ngayong suliranin, ang hinaharap na problema, kay sakit yan, kay broken relationship yan, kay kahit ano. Mas maganda yun. Kesa yung malungkot ka na nga, papalungkotin mo pa yung sarili mo. Malungkot ka na, makikinig ka pa ng mga love song na malungkot. Malungkot ka na nga, mag-iisa ka pa. Hindi ba? Ang pangarap sa atin ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At ang pangarap ng demonyo sa atin ay sirain, wasakin, nakawin. Ang gustong ibigay sa atin ng Diyos.
Ang tunay na kaligayahan o tunay na kagalakan, wala yan sa material na bagay. Nasa puso yan. Kapag ang Diyos ay nasa puso mo, kahit may problema ka, kahit may mga bagay kang wala, hindi mo pa nakakamtan, magpapasalamat ka sa Diyos. You have to be thankful to God. So like si Zacarias, lagi tayo magkaroon ng pag-asa. At lagi tayo manalangin na dagdagan yung ating pananampalataya. At habang ginagawa natin yun, manatili tayong kalmado. Manatili tayong at peace with the Lord. Amen. Yung mga takot, galing yan sa demonyo. Gusto niya matakot tayo. Pero ang offer sa atin ng Banal na Espiritu ay kapayapaan. At saka matuto tayo, count your blessing. Yung mga pagkakataon na nag-iisa ka, nalulungkot ka, may problema ka, tinulungan ka ng Diyos, nakalagpas ka sa problema na yan. Huwag tayo makakalimot sa mga pagkakataon na nagkasakit tayo, pinagaling tayo ng Panginoon. Balikan natin yung mga memories natin sa Kanya para meron tayo ipagpapasalamat ng paulit-ulit. Kung anong meron ka ngayon, be contented muna. Magpasalamat. Pag ganun ang nakikita sa atin ng Diyos, ibibigay niya ang desire ng ating puso. Just seek first the kingdom of God, and all things will be added unto you. Amen. Of course, yung pagdududa, dapat natin tanggalin yan. Huwag tayo mag-isip na advance, no? Di ba sabi, advance mag-isip? Huwag. Kahit sa relasyon, huwag kang magduda, huwag kang magselos, huwag kang, hindi ba? Kasi ano yun eh, negative yun eh. Kailangan na pag-iisip natin, yung bang maganda. Kasi mas maganda yung nag-isip ka na maganda, maging negative man o hindi maganda yung result, at least, maganda yung ano mo, perspective mo dyan sa bagay na yan. Amen. Pero kung tayo mismo sa sarili natin, pinupuno natin ng mga self-pity, negativity yung ating mind, tayo na rin na kumukuha ng bato ipupukpok sa ating ulo. Sapagkat we have the free will, we have the kalayaan to choose between happiness and sadness, goodness and bad, good and bad. Di ba? Meron tayong choice every day. Life is a choices, a matter of choices. But we have to choose always the will of the Lord. Because hindi tayo mapapalpak doon. And of course, put God first. Love God above all. At actually, yan ang sikreto ng buhay. Ibigay mo ang Diyos ng lahat. Buong buo. Binasted ka nung nililigawan mo, okay lang. Mahal naman ako ng Diyos eh. Nalugi ka sa negosyo, okay lang. Mahal naman ako ng Diyos eh. Ibang laging ang Diyos ang una. Mawala man ang lahat ng yan. Basta ang Diyos nasa puso mo, panalo ka. Amen. Marami namang form ang Diyos na ipapakita sa atin eh. Na gusto lang ng Panginoon makita sa atin yung willingness na magtiwala sa Kanya. Kaya sana, kung ano man kamukha ng gospel, ano man yung mga ine-expect natin sa buhay natin na mangyari in the future, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ibibigay niya yan sa tamang panahon na masusurprise ka pa, magugulat pa tayo. At hindi lang yan ha, hindi lang niya ibibigay na magugulat tayo. Ibibigay pa niya yung hindi mo ine-expect, yung added blessing. Amen. Nangyayari ang lahat ng yan. Kung nakikita ng Diyos na tayo ay hindi nawawala ng pag-asa sa Kanya, ng pagpamahal, ng tiwala. Amen. Nawa, natutunan po natin na mapagnilayan sa ating mga puso. Batid mo, batid ko, batid ng Diyos, ano yung desire mo ngayon? Ano yung mga future plans mo? Huwag kang matakot. Habang pinaprocess mo yan, peace of mind. Trust God. Amen. Dahil marami tayong hindi pwedeng gawin na tanging ang Diyos lang makakagawa. Marami tayong question na hindi natin pwedeng sagutin dahil Diyos lang ang makakasagot because our mind is limited. But just keep on hoping and hoping. Hanggat nabubuhay tayo, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung may sakit ka mga yung diabetes, pasalamat ka sa Diyos, nakakakita ka pa. Nakakalakad ka pa. You have to focus sa blessing na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ng pag-asa. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, nadalangin ko ang mga taong nawawalan ng pag-asa dahil sa kanilang mga pisikal na karamdaman. Dahil sila may cancer, may diabetes, may tumor sa ulo, pananakit ng ulo, mga pisikal na karamdaman, Lord. Touch them, O God. Binhian mo po sila ng pag-asa na mamatay man ang pisikal na katawan, kahit ng mga mahal namin sa buhay na pinapanalangin namin gumaling. Ay importante, ang aming kaluluwa ay buhay na haharap sa iyo at tatanggapin mo sa iyong kaharian. Huwag kaming matakot sa mga pumapatay sa katawan. Takot kami sa mga pumapatay sa kaluluwa. Lord, dalangin po namin na ang buong mundo ibigyan mo ng pag-asa sa lahat ng dako na napupuno ng takot dahil sa mga giyera, sa tagutom, sa mga bagay na nagiging sanhi ng pagkatakot namin, Panginoon. Bagkus, pakinggan namin ang mabuting balita na nagdadala ng kapayapaan sa aming puso. Ang pag-ibig, Lord, ang pag-ibig, ang nagpapawi ng anumang takot na nararamdaman namin. Patuloy kang kumilos sa buhay namin, Panginoon. Patuloy mong bigyan kami ng desire na huwag mawala ng pag-asa. Higit sa lahat, ikaw, Diyos, sa aming pag-asa. Ano man ang karamdaman na mga kakilala nyo, in Jesus' name, magtiwala tayo na may purpose, may dahilan ng Diyos. Dalangin ko po ang Facebook Live na ito. Patuloy mong patnubayan, Panginoon. Through thick and thin. Ang iyong bang lingkod, patnubayan mo, Panginoon, patibayin mo, patatagin mong pananampalataya. Give me the wisdom, give me the discernment, Lord. Give me the humility that I need. Forgive me, O Lord. Sana, lagi mo kong bigyan ng kakayanan sa tulong mo na magamit mo to glorify your name. In Jesus' name, Lord. Of course, my physical health, ano man ang meron akong karamdaman o whatever, Lord, in Jesus' name, turuan mo ako ng mga ways para maiwasan ito. And of course, nadalangin ko ang mga pamilya nyo na nawa bilang mga padre de pamilya, bilang ilaw ng mga tahanan, bigyan natin ng pag-asa ng ating mga anak at umasa sila sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, naman namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa aming kakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso, kaya mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nawa na bless po tayo no, sa mabuting balita, no? Yung mga nawawala ng pag-asa dyan. O, diba? Ang Diyos ay nandyan para lagi tayong bigyan ng pag-asa. Huwag tayong malungkot. Alam niyo yung kalungkutan, nasa isip lang yan. Nasa isip lang yan. Maraming nagmamahal sa atin, higit sa lahat ang ating Panginoon. No? Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. So, kailangan lamang tayo ay magbigay ng panahon sa Panginoon para lalo natin siyang makilala. Amen. And of course, nibitahan ko po kayo na manood ng Daily Gospel sa Facebook account ko po. Kung hindi nyo po naumpisahan itong gospel na to, pwede nyo po itong ulitin. Kasi after live, kusa na po itong re-replay. Amen. Kusa na itong nagre-replay. Of course, kung gusto nyo naman mapanood mula noong 2019 hanggang ngayon, sa YouTube channel po, ina-upload ko po yan. Pero usually, hindi naman everyday. Minsan weekly ako mag-upload, no? So, mas na-updated po sa Facebook account ko po yung Daily Gospel. Kahit yung ginagawa nyo, no? Makinig kayo kasi makakatulong po to sa atin para palakasin yung ating spiritual connection kay God. And of course, kung gusto nyo po makasali sa group chat namin, PM nyo lang po ako. I-add ko po kayo at kung meron kayong Thanksgiving o meron kayong tawag dito, mga prayer requests, i-PM lang nyo po ako, isasama po natin yan sa ating closing prayer. And of course, kung lolobin ng Diyos, mamayang 6:00 ng gabi, ang magiging guest preacher ko po ay si Brother Francis.
Okay? Makakarinig po tayo uli ng mensahe ng Diyos mula sa Kanya. Kumbaga, siya naman po talaga ang si Brother Francis po talaga ang magga-gospel dapat. Kaya lang po masyado akong na-inspire sa mabuting balita ngayon, kaya nagkaroon po ako ng version ko sa tulong ng Diyos ng pagninilay ng mabuting balita. Pero mamaya pong 6:00 ng gabi, si Brother Francis, mag-i-StreamYard po kami para ipalaganap ang mabuting balita ngayong Tuesday Gospel, December 19. Amen. So, yun po, tunay nga na ang Diyos ay mabuti at dapat lamang natin laging isipin na ang Panginoon ay siya, yung napakabuti niya. Minsan, hindi ka na makagamit ng word kung paano mo i-describe ang Panginoon eh. Amen. Dapat lang talaga nating isipin na hindi tayo nag-iisa. Kahit iwanan tayo ng mga tao o ng mga material na meron tayo, ang Diyos ay nandyan. Kaya nga magbalang pag-asa, no? Kasi may mga sakuna na nangyayari, no? Di ba? Kung kailang Pasko, tsaka nasunugan. Kung kailang Pasko, tsaka naman di ba, namatayan. Hindi yun eh. Hindi sa mawalan tayo ng pag-asa, tayo ay magtiwala sa Panginoon. Upang sa ganun, nararamdaman ng Diyos na, ay, believe to sa akin kahit ganito o nangyari. Alam mo, okay, ito po, love song, no? Christmas song, pakinggan natin. Closing song. Okay, para sa mga nalulungkot, ngayong Pasko, pakinggan nyo to, no? Andyan ang Diyos, huwag kayong malungkot. Amen. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magkatangkot, nilisan ako. Kung mawawala ka, sa piling ko sika. Paano ang Pasko inulila mo? Sayang sinta ang sinubaan at pagpipilinan. Tunay, nais mo ba kalimutan ka na ang ating suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Kung mawawala ka sa piling ko
Pasko, alay ko sa'yo.